Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong gagawing isang two-door na refrigerator. Katakpo nito ay Kundura. Ang sabi po ng minamahal nating customer ay hindi daw po ito lumalamig. So tingnan natin yung kanyang kalagayan. Ayan, i-evaluate muna natin. Ayan po yung kanyang bandang likuran. Ayan, bali nakalabas yung kanyang condensing unit. Ito naman yung kanyang compressor. So titingnan muna natin yung kanyang plug, kung ano yung kanyang status bago natin to i-plug. So tingnan natin, nakasit lang tayo sa ohms. Ayun, so wala siyang continuity. Ayan, oh. So ulitin natin kung may makakuha tayo. So wala talaga, zero, wala talagang resistance. Dahil nga po wala tayong nakuhang continuity, tingnan natin yung kanyang setting ng kanyang thermostat. Pihitin natin kung gumagana pa siya. Yun, ilagay lang natin siya sa high. Ayan, naka high position siya. So bubuksan natin tong kanyang wirings niya, tsaka tong kanyang compressor, yung relay dyan. Titingnan natin. Unahin nating buksan dito sa kanyang connection. May nagbukas na, maluwag na eh. Ayun. So ayan, so okay naman. Bali buksan natin to, tingnan natin yung kanyang connection dito. Ayan, yan, step by step ibinasar lang natin yung ating tester. Yan, kukuha natin ng continuity, itong line ito at saka dito. Titingnan natin, baka may putol yung cord nya. So good. Ito naman kabila. So ibig sabihin good yung ating service cord. Buksan naman natin itong kanyang cover. So yan yung kanyang loob. Sinit natin sa buzzer yung ating lamp meter. Una natin itong kanyang overload protector, kung ano yung kanyang tayo. So buo naman yung overload protector nya. Ito, overload protector po yan. So ito lang relay ang ating bunutin. Total buo naman yung ating overload protector eh. Dito lang tayo mag-focus sa kanyang relay. Yun. So ayan, kanyang relay. Medyo luto na pala yan. Tingnan natin, labas natin para makakita natin kung ano yung relay nito. Yun. So yung ating tester nakalagay pa rin sa yan, sa buzzer. Ayan, oh. So kukunan natin muna itong magkatapat. Ito magkatapat yan. Titingnan natin kung meron siyang connection. So tapos silipat naman natin dito. So wala siyang makuhang resistance. So papalitan natin tong relay na to. Wala talaga, oh. Kahit dito sa kabila wala rin. Wala natunog. Palitan natin yung relay. So bago natin palitan ng relay, kunan muna natin ng evaluation tong kanyang compressor. Tanggalin lang natin tong connection ng kanyang overload dito sa kanyang common. Yan. So igagawa natin siya ng diagram. Yan. Yun. Yan. Nakakakuha tayo ng 10.5 common at saka running. 10.4 starting at saka running. Ang total niya ay 20.7. Dito ay common, dito ay starting, dito ay running. So sa ating competition, lumalabas na itong common 20.7 ohms, yung starting natin 10.5 ohms at yung running ay 10.4. So ating computin kung mapapalabas natin siya,
10.5, 10.4 equals 9, 0, 20. So ayan, 20.9. So, okay po yan. Pero makikita natin yung kanyang diferensya. Kahit nakakaunti lang yung kanyang diferensya, pero makikita natin mataas pa rin yung starting kaysa dito sa running winding niya, no? Doon sa starting winding natin 10.5, dito naman sa ating running winding 10.4. So ibig sabihin mas mataas talaga itong starting. So yan po ang computation. Maraming salamat po. Itatin nang ituloy yung ating pag-testing dito sa refrigerator na to. So meron tayo ditong isang relay. Titestingin natin kung buo siya. Nakasit lang tayo sa buzzer. Ayan. Tingnan natin yung kanyang kondisyon. Ito, saka dito. So meron tayo nakakuha. Meron tayo narinig na tunog. Dito naman sa magkabila. Ayan. Tingnan natin. So meron din. Pinatunog. Dito. May natunog din. So okay to. Ilalagay natin. So ilagay natin itong ating relay. Yan. Yan, dahil nakakabit na siya, kuhanan uli natin siya ng resistance. So wala pa rin. Ayan o. Wala pa rin. Napalitan na natin ng relay. So checkin natin. May iba pang problema to. Bunutin uli natin to. Yan. Tapos ito, kukuha natin ito ng continuity. Bali, dito tayo kukuha ng ohms dito sa lugar na to. Tingnan natin yung kanyang connection dito. Terminal. Tingnan natin. So, wala talaga. 0. So, kuha natin itong puti. Itong puti, tumakbo siya dito sa relay. Tingnan natin yung puti niya. Kung meron tayo makukuhang resistance. So yun, nakakakuha tayo ng 0.5. Ngayon dito naman sa overload protector, dito sa red, tumakbo yan doon, bumaba yan dito sa lugar na to. So tingnan natin yung red kung meron. So ibig sabihin may putol yan doon sa taas, sa thermostat control yan, putol yan. So titingnan natin doon. So tatanggalin natin to dahil nandito yung kanyang metal screw. Tanggalin natin itong bumbilya para hindi tayo sagaban. Ayan. Tanggalin natin itong kanyang metal screw dito. Tapos sisikotin natin ito dito. Kasi mayroon siya dito itong metal screw sa lugar na to. Kaya medyo matigas-tigas lang to. May metal screw yan dyan. Tatanggalin lang natin. So yan, nilabas na natin. Tatanggalin din natin tong tail ng kanyang thermostat control. So yan. So chichikin natin to, pihit-pihitin lang natin. Ilagay natin sa pinakamataas. Yan, ito. Ilagay natin sa number 6 na mismo. Sisit lang natin sa buzzer. So, wala tayong nakukuha. Yan o. Ayan o, wala o. Sinuot na natin sa butas. Wala talaga siyang makuha. Yan o. So ibig sabihin, kumpirmado sira itong ating thermostat. Dahil nga po tayo ay walang available na thermostat ngayon, gagawin natin, i-direct na po natin to. Itong red and black na galing doon sa terminal ng thermostat natin, pagdidikitin lang natin yan dyan. So ibinasar lang natin yung ating ohmmeter. Yan. So ito yung ating ija-jumper. Yan o. So ito yung gagamitin nating jumper doon sa ating thermostat. Yan, lagay lang natin siya rito. Yan.
So ganyan po. Ngayon kukuha natin ang resistance sa baba. Titingnan natin kung meron na siyang resistance. So nakasit tayo sa ohms. Tignan natin ang resistance ng kanyang terminal. Yan. Yun. Nakakakuha tayo ng 8.4 ohms. So paanda rin natin. So nakasit tayo sa amperes. Pa-plug natin. Yun. Umanda na, nakakakuha tayo ng 1.6 amperes sa unang arangkadahan. So yan ang tunog ng kanyang kompresor. Tining na tining. So yan, nag-stable na siya sa 1.3 at mainit na rin yung kanyang discharge line. So i-off muna natin, papalitan natin ng thermostat. Meron tayo ditong spare na kundura din to. Yan. So titingnan natin kung okay yung kanyang thermostat. Ito yung ating ilalagay. So nilagay lang natin sa buzzer yung ating tester. Yan. Tingnan natin kung buo siya. So pihitin natin. So yun, okay. So tatanggalin lang natin tong kanyang connection dito. So yan. Itong natin. Ito yung luma, yan. Ito na yung bago. So, checkin na rin natin yung kanyang bumbilya kung gumagana pa to. Ay, wala na. Sabog na pala yan, oh. Ayan. So, papalitan natin itong bumbilya na to. Yan. So okay na, titestingin natin yung resistance sa baba. So tingnan natin yung kanyang continuity. So yun, nakakakuha tayo ng 6.7. Tingnan natin itong kanyang lock. Punasan natin itong compressor, madumi. So i-plug natin. Yun. Sa unang arangkada, yan, nakakakuha tayo agad ng 1.5. Tingnan natin mamaya pag nag-equalize na siya. Yun, bumaba pa. Lagyan natin siya ng temperature reading. Yan. Para makita natin kung gaano siya lalamig. Lagay natin dyan. Yan. May nakukuha tayong 1.1 amperes. Malamig na po dun sa itaas. So titingnan natin kung malamig na. Nilagyan natin siya ng thermometer. So ayun. May nakakuha tayong positive 5. Yan. Malamig na po yan. So maglalagay tayo dito ng tubig. Titingnan natin kung mapapayelo niya. Ilagay natin dito. Yan. So yun nga po. Tingnan natin kung ano nangyari dun sa ating inilagay na yelo. Kung siya ba ay tumigas. Ayun. Ang tigas, oh. Ayan ang kanyang temperature. Negative 12. Kapit na kapit siya. Ayun. Oh, ayun. So, okay na po yan. So, dyan po nakatapos yung ating project. Itong ating Tudor na kundura. Marami pong salamat sa patuloy nyo pong pagsubaybay sa akin at pag-subscribe sa aking mga video. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panood ng aking isang mapagpalang araw po at nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat at ang kasaganang buhay ay sumaating lahat. Maraming salamat. God bless po.